Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, punto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayaw aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buwan sa Miyerkules, Hunyo 11, tuwing 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton mga headline. Monkeypox cases sa Iloilo City, naglabot na sa anom, suno sa City Health Office. Isa sa mga pasyente, fully recovered na. Ginatos ka mga residente sa barangay Kabasi, Gimbal, nag-evacuate matapos maka-eksperyensya sa pagpinot sang dugan kag pagsakit sang tutunlan, mata kag ilong. Role 6 mag-iwat sang Kalayaan Job Fair 2025, masobra 10,000 ka mga job vacancies. Sarang ma-applyan sa mga job seekers. Personnel assets sang Iloilo PDRRMO nakahanda subong nga panahon sang tigululan. Tultugan contingents nakaabot na sa Manila para mag-perform sa Philippine Independence Day celebration. Soldado sa 94th Infantry Battalion gintagaan pagkilala sa nangin marinalagon nga anti-insurgency operation sa Negros Occidental. 16 ka barangay sa probinsya sang Iloilo may clustering sang dengue cases. At probinsya sang Guimaras, target nga magbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas subong nga bulan sang sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso ng monkeypox sa Iloilo City, ara na sa anom, suno sa City Health Office, isa sa mga pasyente fully recovered na. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Naglabot na sa mga reported monkeypox cases sa Iloilo City. Sunod sa pinakauli na datos ng Iloilo City Health Office as of June 9, 2025. Halin sa apat sa nagigat na semana, nadugangan ng isang dua ka mga new cases, samtang isa naman ang fully recovered na. Ginainganyo ni City Health Office Head Dr. Mary Ann Diaz ang publiko nga padayon na nag-obserba sa protocol pamaagi sa pagdistansya, pag-disinfect, pag-sop-sop sa face mask, kay ligawan ng skin-to-skin contact sa mga may sintomas ng monkeypox. Yung kumpirma naman ni Dr. Diaz na ginpadala na sa DOH ang request letter sa Iloilo City Government sa Central Office nga nagahimo nga pasuntan ang molecular laboratory sa syudad na magpatigayon sa testing agud mapadasig ang pagpagawa sa resulta sa monkeypox. Yung kumpirma naman sa CSO ang naka-recover na ang pinakauna nga monkeypox case matapos makumpleto sini ang iya 21-day isolation. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbakwit ang ginatos ka mga residente sa barangay Kabasi, Gimbal matapos maka-eksperyensya sa pagpinot sang dughan, pagsakit sa tutunlan, mata kag ilong, bangod sa mabaho nga hangin nga nagadapya sa lugar. Suno kay punong barangay Salvador Gomez Jr. humalin pa kahapon sang aga, Hunyo 9, nahaklo sa mga residente ang baho. Mismo si Kapitan ang nagtinirman sa baybay kag nakabatyag ini sa pagpalaminot sa dughan kag pagsakit sa tutunlan. Ginaligar sa mga residente nga halin sa prawn hatchery nga nahamtang sa tunga sa barangay Kabasi kag barangay Baras nagalin ang baho. Ginpadulungan na sa Menro kag MDRRMO sang Banwa ang hatchery para magkuha sang sample agud matumod kung sa ila nagalin ang ginareklamo sa mga residente. Ginpagaginan ni punong barangay Gomez ang mga residente nga magsuksok sa face mask agud hindi makahaklo sang baho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Sa iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. kadungan sa selebrasyon sa ika-127 nga Philippine Independence Day magahiwat sa job fair ang Department of Labor and Employment Region 6. Iwaton ang 2025 kalayaan job fair sa mabot nga Hunyo 12 akong buwas nga adlaw sa SM City Bacolod. May 57 ka mga lokal nga kumpanya nga magatanyag sang 8,852 ka obra kag may 4 man ka overseas companies nga magatanyag naman sang 1,534 ka overseas job vacancy sa adlaw sang job fair. Pila sa mga obra nga sarang ma-applyan sang job seekers amo ang sales and marketing, accounting and administrative support, customer service kag skills job kung sa diin pwede maka-apply bilang driver, kitchen staff kag utility workers. Sa mga interesadong aplikante mag-register lang sa doleregion6.org. Pahayag ni Dole Regional Office 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kalayaan job fair ang bukas sa tanan kag pwede maka-apply ang high school graduates kag technical vocational completers. Magapahamtang man sang help desk agud magatag assistance sa mga kliyente ang pila ka ahensya sang gobyerno. Samtang magluwas sa job fair dalon man ang kadiwa ng Pangulo bilang suporta sa farmers kag producers. Magahiwat man sang signing kag pledge of commitment kag memorandum of agreement sa mga partner stakeholders sa pagtapna o kon pagdula sa child labor ngahiwaton sa 888 Mall, Bacolod City. Sa naman maka-avail ang profile child laborer sa mga serbisyo kag goodies pinaagi sa Project Angel Tree kay ibitahan man ang ginikanan o kon guardian sa child laborer sa livelihood kag entrepreneurial sessions, wellness activity kag libre nga medical and dental mission. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang nakatutok na ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Center sa mga peligro dalasang tigululan. Suno kay Mr. Heman Saraza, pinuno sa PDRRMO EOC, naka-standby ang mga personnel sa opisina, lakip na ang mga assets para sa augmentation kung kinahanglanon. Nakapadala naman sa advisory ang opisina sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Office nga regular nga bantayan ang lakat sa panahon pinaagi sa pag-asa agud makapangaman sa emerhensya. Duha ka suba ang hugot nga ginabantayan sa PDRRMO sa posibilidad sa pagtaas sang tubig subong nga tig-ululan. Ini mo ang halaor nga makaapekto sa Central Iloilo kag ang aganan sa segundo distrito padulong sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag sang EOC chief nga tanan nga mga banwa sang probinsya ang may mga evacuation centers na nga sarang gamiton pananglit maglala ang sitwasyon bangod sa mga madamol nga pag-ulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabot na Tultugan Festival contingent sa Manila alin sa Maasin, Iloilo. Ang amo nga update ng pagkigbahin ni Mayor Francis Ansing Amboy sa official social media page. Ang Tultugan ang ginalauman nga mag-perform kadungan sa iban nga mga festival sa pungsod para sa selebrasyon sa ika-127 nga kahilwayan sang Pilipinas. Ikapasuntayag sang banwa sa Luneta ang kawayan bilang kilala nga major nga produkto sang Maasin. Nahibaluan nga magluwas sa Tultugan sang Maasin, mag-performan sa Independence Day celebration ang dinagyang festival sang Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaya pagkilala sa 3rd Infantry Division ng 15 ka mga soldado sa 94th Infantry Mandirigma Battalion sa Ilanangin, Madinalagon nga anti-insurgency operation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ang Military Merit Medal personal ang ginhatag ni 3rd Infantry Division Commander Michael Samson sa mga soldado sa iya pagbisita sa 94th IB Headquarters. Ang combat medals ginhatag sa mga soldado bilang pagkilala sa ila kay isog sa nagluntad nga enkwentro kontra New People's Army sa Barangay Buenavista, Himamaylan City sa tuong Hunyo 6. Ang enkwentro nagresulta sa pagkapatay sa isa ka rebelde kag na-recover man sa militar ang isa ka M16 rifle kag iban pa kagamitan sa mga rebelde. Suno kay Major General Samson, nagakadapat lang at tagaan pagkilala ang mga soldado sa ilan nangin sakripisyo. Kumpiyansa si Samson nga padayunan sa 94th IB ang ila ginahimo para pukanon ang nabilin nga puwersa sang NPA sa Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatayo ng transmission sa Office of the Civil Defense sa Negros Island Region. Suno kay OCD NIR Regional Director Donato Sermeno III, labing una nga prioridad nila sa karon ang pagtukod sa physical nga opisina nga ipahamtang sa Negros Occidental. Dugang pa ni Sermeno, may ginaobra nga negosasyon sa karon kag iya ginalauman nga matukod ang ila opisina antes magtakop ang karon nga tuig.
Kaupod ni Sir Meno sa pagpangalagad sa OCD NIR, 3 ka permanenteng empleyado, kag 11 ka contract of service employee. Kadungan sa paglabot sa ginahandom nga opisina, isa pa sa ginakasakuan man karon sang OCD NIR ang paghatag aksyon sa mga problema nga dala sa nagaalburuto nga bulkan kanlaon. Sa datos sang OCD NIR may kapin 7,000 ka internally displaced person ang nagapabilin pa sa mga evacuation center. Subong nga nagahilapit na ang pagbukas ng klase, ginapaligban man sang ahensya kung paano ang pagplastar sa mga IDPs nga temporaryo nga nagatiner sa mga bulutuan nga hindi maapektuhan ang mga pagtuon sang ilang mga estudyante. Isa sa mga inisyal nga plano kaupod ang lokal nga panguluhan amo ang pagtukod sang tent sa grounds sang mga bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Exercise ka barangay sa Iloilo may clustering sang dengue case. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagsaka sa 16 ka barangay sa probinsya sa Iloilo ang may clustering of dengue cases as of Morbidity Week 22 upang humarin Mayo 25 to Mayo 31 sining atuig. Gimpayag ni Dr. Rodin Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office na halin sa 14 lang ka barangay na may clustering of dengue cases sa Morbidity Week 21, nagsaka na ini sa 16. Ang mga barangay nga may clustering of dengue cases amo ang Bangwit sa munisipalidad sa Kapatuan, Talusan sa Bumangas, Kinagdan sa Iparas, Hamuginas kag Dakuyong Norte sa Leon, Batuan, Ilawod sa Oton, Purok 2 sa Pavia, Kansilayan, Igang kag Gibuangan sa Pototan, Purok 5, Lawigan kag Masagul sa San Joaquin, Ilong Bukid sa San Rafael, Pasig sa Sara kag Ilawod Poblasyon sa Saraga. Makabi ka may clustering of dengue cases sa isa ka barangay kung may 3 o masobra pa nga kaso sa 4 kasunod-sunod nga semana. Panugyan ni Dr. Labi sa mga barangay na may clustering of dengue cases na kinahanglan i-intensify ang search and destroy nga tikang kontra labok lakitman ang indoor erasable spraying kon IRS. Dugang panugyan pa ni Dr. Labi sa mga residente nga may nabatsyagay nga simptomas ng dengue, gilayan nga magpabalo sa barangay health workers at magmadala sa health center kag mag-check up sang doktor. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapanganda na ang provincial government sang Guimaras sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas subong nga bulan sang Hunyo. Mangin prioridad sa programa ang vulnerable sector apang sa ulihi pagabuksan man nini para sa tanan nga Guimaras noon. Katuyan sini nga makabenepisyo ang tanan paagi sa pagbakal sang barato nga bugas nga programa naman sang gobyerno. Target sang probinsya nga makakuha sang 5,000 ka bags sang bugas sa National Food Authority para ipamaligya sa mga Guimaras noon. Sa pagpakigangot sang Radyo Pilipinas Iloilo sa pila ka Guimaras noon, ginpahayag nila nga dako nga nabulig ang barato nga bugas bangod ang makinot nila nga bugas magamit nila sa iban pang kinahanglanon sang ila pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagluwas sa enrollment ng Brigada Eskwela pagpanghanda sa dengue kag iban pang balatian, ginahandaan man sang mga bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alias ang balita. Magluwas ang enrollment ng Brigada Eskwela sa Amos Elementary School, isa man sa ginahandaan sa bulutuan ang pagpasangkad sa mga tikang agad malikawan, ang paglaptas ng balatian sa mga estudyante. Suno kay Henry Cabe, principal sa Amos Elementary School, sigisigi ang pagpangabay sa bulutuan sa mga ginikanan na suportahan ang kampanya kontra dengue kag ibang pa. Subong may pamahog sa monkeypox kag pasulod ng tigululan, nag-request na ang bulutuan sa Iloilo City Government sa pagpatigayon sang listing bago pa man ang pagbukas ng klase dudang panikabe. Yun pa siguro man sa tagdumalahan sa Amos Elementary School, kasunod sa anunsyo sa Department of Education na dapat mag-umpisa gid ang klase sa tanan nga grade level sa maabot ni Lunes 16 sa ila malapit 1,000 ka mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwatagin panomdom sa Commission on Elections sa mga kandidato nga nagpadalagan sa natapos lang at 2025 national and local elections sa pagpasa sa ila Statement of Contribution and Expenditures o KONSOSE sa COMELEC. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay COMELEC City Election Assistant 2 Jonathan Saino, ginpahayag niya nga hasta na lang sa Hunyo 11 kung subong adlaw alas 5 sa hapon ang submission sang SOSE. Dugang pasini nga daugban o kung pierde, obligado sa pagsumitar sang SOSE ang mga kandidato santo sa Section 14 sa Republic Act 71166 sa sulod sang 30 ka adlaw pagkatapos ng eleksyon. Mahimo naman ng mga tubang sang kaso administratibo kag pamultahan sa 1,000 tubtob 30,000 pesos ang mapamatud-an nga magalapas sang layi suno sa komisyon.
Sa inisyal nga datos sang Comelec City, may 5 pa lang ka mga nakasumiter, sa 29 ka mga nagpadalagan, samtang may 11 naman na nakapasa na sa Comelec Province. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang driver sa motorsiklo matapos mabungguan ang delivery truck sa barangay Mambatad, Miagao, Iloilo. Ang biktima, 41 anyos, kag residente sa barangay Bugtong, Lumangan, Iloilo. Samtang ang driver sa delivery truck, 36 anyos, kag residente sa barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Suno kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miagao Municipal Police Station, padulong kuntani ang driver sa motorsiklo sa Banwa sang Miagao sang nag-overtake ini sa isa man ka motor kag nasugata niya ang delivery truck. Patal nga pila sa ulo na agom sang biktima sa diin na wasak gid ang helmet sini bangod sang impact. Gindala sa Rural Health Clinic sang Banwa ang biktima apang gindeklara ini nga dead on arrival. Sa nagbuntan nga insidente ginparuginan sa Miagao Municipal Police Station ng mga motorista nga maghalong ag mangin responsable sa dalan agud malikawan ang mga aksidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naaresto sa Police Regional Office 6 ang 205 ka wanted person sa giniwat nga operasyon sang Mayo tuig 2025. Ini ang resulta sang 203 ka operasyon ang ginpatigayon sang kapulisan sa Western Visayas. Sa 205 ka nadakpan, 36 ang most wanted persons, 169 diri ang other wanted persons. Sa 36 nga most wanted persons, 4 ang regional level, 4 ang provincial level, kag 28 ang municipal level. Nagpanguna naman sa may pinakamadamo ang nadakpan namo ang Iloilo Police Provincial Office nga nakadakop sang 74 ka mga wanted persons. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung turnover sa Police Regional Office 6 ang patrol vehicle kag information and communications technology equipment sa mga police offices sa Western Visayas. 226 ka desktop computer sets, 9 ka mga tablets kag isa ka 4x4 personal carrier pick-up ang ginhatag sang PRO6 para pabaskugon pa ang operational efficiency kag administrative capabilities ng tanan nga istasyon sang pulis sa rehiyon. Ang nasambit na kagamitan na nagikan sa Philippine National Police National Headquarters. Sa nabaton na kagamitan, ginpanugyanan man sang PRO6 ang kapulisan nga amliga ng mga nabaton nga equipments. Ang mga ginpanghatag nga assets ang ginbaton sa provincial kag city directors kaupod ang ila mga supply of Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, padayon sa paghatag sang medical kag burial assistance ang DSWD. Sa detalye sang balita. Padayon sa paghatag sa medical kag burial assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ini ang patahag sa regional office matapos kami nagalapta ng impormasyon na wala na sa budget ang regional office. Pahayag ni Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lambrea, padayon ang DSWD6 sa paghatag sa medical kag burial assistance sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Pahayag pa ni ARD Lambrea nga ang kantidad nga ginahatag nagadepende naman sa assessments ng social workers kung nahisunod sa guidelines ng ahensya. Anugyan sa DSWD6 sa publiko nga hindi magpati sa mga impormasyon nga wala sang kumpirmasyon nga din sa ahensya ka mag-follow sa opisyal na Facebook page sang DSWD kag DSWD Field Office 6. Ang ang tanan sa isyo nga wala na mono budget ang DSWD Region 6 at naguntat na ang pagpanghatag sa medical kag burial assistance. Gusto naman klaruhon na hindi matuod. Padayon ang paghatag sa bulig sa DSWD Region 6 sa mga eligible na benepisyaryo, inabinigay sa medical kag burial assistance. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni ARD Lambrea. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang pelikula ginobra sa mga estudyante gikan sa 7 ka mga pulutuan sa Western Visayas kag Negros Occidental na nagpaindis-indis sa Pelikula Agrario 2025 sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. Ang Pelikula Agrario, isa ka regional film festival nga nagatuyo nga ipalapdag ang mga istorya sa mga agrarian reform beneficiaries kag agrarian reform beneficiary organizations. Ang mga entries nagaling pa sa Aklan State University, University of Antique, West Visayas State University, University of San Agustin, Central Philippine University, University of Negros Occidental Recoletos, kag La Consolacion College Bacolod. Sa Hunyo 11, kung subong adlaw magasugod ang paghukom sa mga hurado kung ano ang magapangibabaw sa tanan nga ARB film kag ARBO film nga nagkakadapat nga magatiglawas ang Western Visayas sa national level.
tumuron man sa mga hurado kung sino ang pinakamanaming nga direktor, aktor kag aktres pati na ang pinakamaayo sa patag sang cinematography, editing kag screenplay. Ang magadaog paghatagan sang trophy kag cash prize sa iwaton nga awarding ceremony sa maabot nga Hunyo 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 250 ka mga partner beneficiaries ang Project Lawak at binhi sa Miagao, Iloilo nagbaton sang cash aid matapos ang cash for work training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Palita ni Marian Grace Renyeta. Nagbaton sang assistance ang 250 ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access sa Conlawa kag Bukid Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Department of Social Welfare and Development Field Offices gikan sa Miagao, Iloilo. Kada benepisyaryo nagbaton sang tig 9,600 pesos matapos makompleto ang 20 ka adlaw nga cash for work and training program. Gimpaydalom ang mga benepisyaryo sa serye sang capacity building training, hands-on activities nga nakafocus sa disaster preparedness and sustainable management sa small farm reservoir nga nakapulig sa pagsabat sa kakulang sa pagkaon ug tubig sa tunga sang climate change. Samtang nagbisita man ang staff sa DSWD kag lokal nga panguluhan sa community garden kag small farm reservoir gikan sa 7 ka barangay sa munisipalidad para lantawan ang progreso sa proyekto kag mapasiguro ang sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadungan sa paghatag sa makinarya agad pa sa nyugo ng sektor sa agrikultura, Department of Agriculture Western Visayas nagiwat sa serye sang pagganas para itundo sa mga manguba ang pagtinlo kag pagpabilin sang talidad sini. Suno kay Mr. Solmi Ohario, Farm Mechanization Trainer. Sa nagligad nga Abril kag Bayo, naghiwat sila sa mga trainings ug orientation sa nagkalain-lain nga probinsya sa diin lakip sa mga gintudlo ang preventive maintenance sa mga makinarya. Halin sa traktora, transplanter kag harvester, gintudlo sa mga manguba ang mga functions sang kada parte sa makinarya kag kung ano ang mga dapat himuon para nga mapabilin sang maayo ang pagdalagan sini. Dugang pa ni Ohario, importante nga matudloan ang mga maunguma sang preventive maintenance sang ilang mga makinarya para masigurado nga ang ini nga mga bulig sang gobyerno ang hindi madasig nga maguba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, June 11, 2025. Sa dugang pa balita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton mga FB Live viewers na nagatutok subong aga sa aton sini nga programa. Good morning kay Sir Joseph Franzuela. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Ako naging lamang inyo alagad at Ginal Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.